Hindi ako nakatulog na maayos kagabi dahil sa pag-isip kay Jacob at sa malungkot niyang mukha nang umalis siya. Ba't may paki pa ba ako sa kanya? Ano naman kung malungkot siya? Ano naman sa iyo yun, Hana? Sabi ng matinong parte ng utak ko at hindi na kinontra. Nakarinig ako na malakas na kalampag sa pintuan ko. Hana anak, gumising ka dyan! Sigaw ni Mami sa hindi ko malamang dahilan, kaya naman pumunta ako sa pintuan para buksan siya. Bakit ma'am? Anong problema? Tanong ko. Si Kenzo nawawala. Hysterical na sabi ni ma'am at nang makita kong hindi siya nagbibiro, ay nagsimula ng kainin ng kabang puso ko. Ma'am, anong ibig sabihin na nawawala si Kenzo? Baka nandiyan lang siya sa kwarto. Sabi ko at pilit kinakalma ang sarili. Hindi anak, chinek na namin ang buong bahay pero wala siya. Tinanong ng daddy mo yung guard para i-check yung CCTV sa subdivision. At nakita nila na si Kenzo lumabas ng subdivision. Sabi ni mom na naiiyak na. Ba't umalis si Kenzo? Hindi naman naglalayas ang batang yun. Naiiyak kong sabi at naramdaman kong niyakap ako ni mami. Everything will be alright, iha. Pumunta na ang dad mo sa police station para magpatulong hanapin si Kenzo. Pero ngayon, tawagan mo muna si Jacob at ipaalam ang nangyari. He's still the father at kailangan niya itong malaman. Sabi ni mom na tila inunahan na ako sa sasabihin kong pagtutol. Akmang tatawagan ko na sana si Jacob na maalala ko na wala pala ako number niya. Nagulat ako na may inabot si mom na business card at doon nakalagay ang number ni Jacob. Alam kong wala kang number ng este ni Jacob, kaya ayan, sabi niya. Thank you. Agad kong dinayal ang number doon at ilang ring lang ay may sumagot na agad. Hello? Sabi sa kabilang linya. Ako to. Sabi ko at ilang segundong wala akong narinig na ingay sa kabilang linya. Hana, napatawag ka? Sabi niya. Naramdaman ko namang nagluluha na naman ang mata ko. Kasi Jacob, si Kenzo? Naiiyak kong sabi. Wait, are you crying? What happened to our son? Kalmado pero halatang may pag-alala sa boses niya. Nawawala kasi siya, Jacob eh. Are you kidding, right? Paano nawawala ang anak natin? Sabi niya pero halata sa boses na medyo nanginginig ito, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at napahagulgol na ako sa iyak. Hindi ito joke, Jacob. Nawawala talaga si Kenzo. I'm coming to your house. Huwag kang aalis dyan. We will find our son. Sabi ni Jacob at pinatay na ang tawag. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko at pinipilit kumalma habang hinihintay si Jacob, pero hindi ko magawa dahil sobrang nag-aalala ako sa anak ko. Hindi ko ata kakayaning may mangyaring masama sa kanya. Hana, I'm here! Narinig kong sigaw ni Jacob kaya naman agad ko pinuntahan kung nasa nanggagaling ang sigaw niya at nakita ko siya na papasok na ng bahay. Nang makita ako ay agad siyang tumakbo at sinalubong ako na mahigpit na yakap. Hindi ko na malayang humahagulhol na pala ako habang yakap niya at nararamdaman ko ang kamay niyang humihimas sa buhok ko. Shh, everything will be fine. We will find our son. I promise. Pag-aalon niya sa akin habang yakap ako. Jacob, paano kung hindi natin siya mahanap? Yung baby ko. Baka mapano siya. Kasalanan ko ito eh. Kung Please don't say that. We will find our son and he will be okay. Matalinong bata si Kenzo. And Hana, wag mong sisisihin ang sarili mo. You are the best woman I ever known. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo akong napaiyak. Did you find a lead kung nasaan ang anak ko? Tanong ni Jacob sa kabilang linya at, Really? Okay, we were coming. Biglang sabi ni Jacob at binaba ang tawag. Let's go. May nahanap na silang lead sa anak natin. Sabi niya, anak natin, I don't know pero kapag sinasabi niya yan, ay parang may humahaplos sa aking puso tuwing nadidinig yan. Sandali, sino yung kausap mo? At nahanap na ba nila si Kenzo? Nagtatakang tanong ko. He's a private investigator. Kasama siya ng dad mo nung pumunta sila sa police station. Nahagip ng CCTV camera si Kenzo papasok sa Blue Subdivision pero hanggang doon na lang yung nakuha ng camera. So we need to find him all over the Blue Subdivision. Paliwanag niya naman. Pero ba't naman nakarating doon si Kenzo? I don't know, Hana. Umiiling na sabi niya na siyang kinakanot ng noo ko. Sinabi ni Jacob sa parents ko na kami na lang ang maghahanap kay Kenzo
At sa tulong ng ibang taong hinard ni Jacob para tumulong, agad kaming pumunta sa Blue Subdivision kung nasaan si Kenzo at nagsimula na kaming maghanap. Kenzo? Anak, andito si Mami. Magpakita ka na please. Naluluhang sigaw ko habang naglalakad-lakad at tinitignan ng paligid. Kenzo? Where are you? Rinig kong sigaw din ni Jacob sa di kalayuan pero tulad kanina ay walang nagpapakita sa amin. He's not here. Maybe we should try sa ibang part nitong subdivision. Suggest ni Jacob kaya agad akong tumango. You look pale, Hana. Masama ba pakiramdam mo? You should go home, ako na lang muna mag-aanap kay Kenzo. Sabi niya at dinampi ang kamay sa noo ko kaya agad akong lumayo. Dahil naramdaman ko na naman ang kuryente sa sistema ko. Hindi, ayos lang ako. Gutom lang siguro kaya ganun. Sabi ko. Stay in the car, bibili lang ako na makakain. Gaya ng sabi ni Jacob ay naghintay ako sa kotse niya. Tumingin-tingin lang ako sa mga bintana habang iniisip ang anak ko. Napatingin ako sa may park, bandang dulo, kung nasaan ako nakapwesto at parang may namumukhaan ako. Si Kenzo ba yun? Lumabas ako ng kotse at dali-daling tumakbo para pumunta sa park. Sana ay hindi ako namamalikmata at pinagdarasal ko na sana yung anak ko ang aking nakita. Lumingalinga ako sa paligid ng park ngunit wala doon si Kenzo. Mga bata naglalaro ang aking nakikita ngayon. Nangihinang napaupo ako sa isang bench dito at doon nagsimulang magluha ang mata ko. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa may narinig akong isang tinig. Mama! Matinis na sigaw ng isang bata at pagtingin ko ay nakita ko si Kenzo. Kenzo? Sigaw ko, natatawantang tumakbo ako sa anak ko na papunta sa akin. Agad ko siyang niyakap at pinaghahalikan ng pisngi. Anak naman, ba't ka umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam? Bad yun, diba? Naiiyak na sabi ko. Nakita ko medyo madungis na ang anak ko at ang pisngi niya, kaya naman pinunasan ko iyon. Sorry po, Mama. Sinusubukan ko lang naman pong hanapin yung house ni Papa eh. Inosenteng sabi ni Kenzo. Bakit mo naman Naputo lang sinasabi ko na marinig ko si Jacob na tinatawag ang pangalan ko. Papa! Andito kami! Sigaw ni Kenzo kaya naman nakita kong tumakbo palapit sa amin si Jacob at binuhad si Kenzo at tulad ng ginawa ko kanina ay pinupog niya ito ng halik. Baby, ba't ka naman naglayas? Pinag-alala mo kami ni mama mo. Papa, hinahanap ko po kasi yung house mo eh. Bakit mo naman hinahanap anak? Pwede ka namang dalhin ni Papa doon. Sabi ni Jacob at makahulugang tumingin sa akin kaya agad akong umiwas ng tingin. Akala ko kasi Papa ayaw mo ko sa house mo kasi pagising ko wala ka na. Kaya ako na lang yung maghahanap. Narinig ko nagbuntong hininga si Jacob at tumingin sa akin. We will go home muna sa bahay niyo ni Mama anak, okay? And Hana, we need to talk. Sabi ni Jacob at nauna nang umalis habang karga ang anak. Pagdating namin sa bahay ay tuwang-tuwa ang magulang ko dahil nahanap na namin si Kenzo at agad namang ikinuwento na Kenzo ang dahilan kung bakit siya umalis. Kaya naman nandito kami sa sala para pag-usapan ng mga nangyari. Mabuti na lang at nakatulog na si Kenzo. Hana, I know you don't want this idea, pero you and my grandchild needs to live with Jacob. Sabi ni Dad na siyang ikinagulat ko. Dad? Bakit ako titira sa iisang bubong kasama ang ex-husband ko? Pwede naman siyang dumalaw dito. Kaya hindi na dapat umabot pa sa ganito. Hysterical na sabi ko. Ayoko manirahan kami ulit sa iisang bubong dahil kapag nangyari iyon ay baka tuluyang manumbalik ang feelings ko para sa ama ng anak ko. Anak, please pumayag ka na. Muntik nang mawala sa atin si Kenzo dahil gusto niya makasama ang tatay niya. Your son needs a father. Wag mo namang ipagkait iyon sa kanya. Sabi ni Mom. Aangal pa sana ako nang biglang magsalita si Jacob. Why are you so scared na manirahan ulit kasama ako? Ganun mo ba talaga ako kinamumuhian dahil sa mga nagawa ko sa'yo dati kaya ganyan ka umakto ngayon? I've told you, Hana. Nagbago na ako at pinagsisihan ko ang mga ginawa ko kaya please, give me a chance to prove it. Sabi ni Jacob pero hindi nakatakas sa aking mga mata. Ang luhang bumagsak sa kanyang mata na agad niyang pinunasan. Anak, it's all in the past now. You should learn to forgive someone. Sabad naman ni Dad. Matagal ko na siyang pinatawad, Dad. Pero ang manirahan kasama siya. Pinuto lang sasabihin ko. Please, Hana, pumayag ka na. Kahit para kay Kenzo na lang.
We can't afford to lose him again dahil sa paghahanap sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Jacob. Tinignan ko si Mom and Dad at bakas sa mga mata nila ang pagmamakaawa na pumayag ako. Kaya naman pumikit at huminga akong malalim. For the sake of Kenzo, papayag na ako sa gusto mo mangyari. Pigil hiningang sabi ko. Kinabukasan ay maagang sinundo kami ni Jacob. Excited na excited nga si Kenzo dahil finally sa iisang bahay na kami titira. Labag man sa kalooban ko ay pumayag na ako para sa kapakanan ng anak ko. Anak, pag may oras kayo, bisitahin mo kami ng daddy mo dito. At syempre kasama ang cute kong apo. Sabi ni Mom. Araw-araw niya na sana akong kasama kung hindi lang, makahulog ang sabi ko pero agad naman akong ngumiti. Hay, nako bata ka. Basta tatandaan mo kung sakali mang tumibok ulit ang puso mo sa kanya. Huwag mong pigilan, okay? Sabi ni Mom. Nako, hindi yun mangyayari. Mariing sabi ko. Huwag kang magsalita ng tapos anak. Nako, baka makain mo din yan. Sabi niya kaya't pilit akong tumawa pero hindi ko inakalang kinabahan din ako sa sinabi ni Mom. Una na po kami. Narinig kong paalam ni Jacob matapos ilagay ang lahat ng gamit namin sa kotse niya. Ingatan mo na ang anak at apo ko, Jacob. This time, ingatan mo na. Makahulog ang sabi ni Dad. I will, sir. I promise. Mahaba-haba din ang biyahe at matapos ang 1.5 oras ay narating na namin ang bahay. Ang bahay namin na kung saan ay nagbigay ng masasakit na alaala noong nakatira pa kami dito ni Jacob at mag-asawa pa. Tulog na si Kenzo kaya naman kinarga ito ni Jacob at inakyat sa itaas. Lumingalinga ako sa bahay at masasabi kong hindi nagbago ang pagkakaayos nito, pati na rin ang mga gamit. Tila ayaw ipagalaw sa iba ang ayos. Simula na magkahiwalay kami ay ngayon na lang ulit ako nakapasok sa bahay na ito at ang weird ng feeling. Dahil nandito na naman ako. Hindi ko alam pero napayakap sa sarili ko ng biglaan habang nag-flashback ang mga masasakit na nakaraan. Hey, are you alright? Sabi ni Jacob na nasa tabi ko at hinawakan ng siko ko. Agad ako nakabalik sa realidad at nakita ko ang nag-aalalang mukha niya. Okay lang ako. Naninibago lang. Sabi ko at bahagyang lumayo sa kanya, sanhi para mabitawan niya ang siko ko na hawak niya. Nakita ko ang sakit na nanalatay sa mata niya nang gawin ko iyon. I'm sorry, Hannah. I know you remember the cruel things that I did to you. Pagpapaumanhin niya at bahagya siya na kayo ko. Ano ka ba? Pinatawad na kita sabi eh. Saka, hindi lang ako sanay kasi ngayon na ulit ako nakapunta dito. Sabi ko at pilit na tumawa para mawala ang kakaibang atmosfera. Pero parang hindi iyon umepektibo. Still, I'm sorry. Nasa main bedroom si Kenzo, you can rest. Aalis lang ako saglit para bumili ng stock na pagkain. Seryosong sabi niya at umalis na hindi man lang ako hinintay na sumagot. Alam ko nagsisisi na si Jacob. Ramdam kong sinisisi niya pa rin ang sarili niya at hindi ako manhid para hindi mapansin yon. Kaya naman nahanap ko sa puso ko na patawarin siya ng totoo. Pumunta ako sa sinasabing kwarto ni Jacob at doon ko nakita ang anak ko na mahimbing nang natutulog. At may unang pang nakahabang sa magkabilang gilid niya, nilagay ata ni Jacob. Kumuha muna ako ng damit at naisipang maligo dahil sa mahabang biyahe ay naglagkit ako. Matapos maligo ay nagpatuyo ako ng buhok at tumabi sa anak kong mahimbing pa rin ng tulog. Hindi ko na malaya na tinangay na rin ako ng antok. Baby, wake up, kakain na tayo. Rinig kong bulong sa akin pero dahil sa inaantok pa din ako, ay hindi ko iyon pinansin at nagtulukbong ng kumot. Naramdaman ko may humila naman dito at nagulat ako nang tumaas ang katawan ko sa ere, tandang may bumuhat sa akin. Tinignan ko ito at nakita ko si Jacob na nakangisi habang bitbit ako pa bridal style. Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Naiilang na sabi ko at pilit na bumababa, pero sadyang malakas si Jacob at hindi ako hinayaang mangyari yon. Na, I like to carry you. Nakangising sabi niya. Nagulat ako nang hinalikan niya ako bigla sa noo. Tinampal ko yung labi niya pero parang walang epekto sa kanya yon. Dahil nagawa pang ngumisi. Nakaramdam naman ako ng pag-init ng pisngi dahil sa nangyari. Nagsimula na siya maglakad at nang makarating kami sa pintuan ay ginusuhan niya ako. Ba't ang cute niya doon? Ay ano ba tong sinasabi ko? Erase. Don't stare at me baby. Open the door please. Sabi niya kaya agad kong iniwas sa mukha ko. Hindi kita tinitignan.
Huwag kang assuming dyan. Sabi ko na lang at inabot ang doorknob para buksan. Nagsimula na siyang bumaba sa hagdan habang buhat pa din ako at dahil feeling ko ay malapit na ako mahulog, ay wala sa sariling napakapit ako sa leeg niya kaya naman muntik na magtama ang mga labi namin. Agad naman akong umiwas at naramdaman kong natigilan siya. Baby, don't attempt me like that. I want to gain your love and trust again. Slowly but surely pero hindi ko na kaya. Sabi niya kaya naman nagtaka ako. Akmang magsasalita ako ay hindi ko na nagawa dahil nilapat na niya ang labis sa akin. Angal ko habang pinipilit lumayo sa halik niya. Nasa hagdan kami at baka mahulog kami parehas, bakit ba kasi halik ng halik ito? Pinipilit kong kumawala pero hindi ko na nagawa lalo na nang mas dinikit niya pa ako sa kanya. At tila tinataridor niya din ako ng sarili kong katawan at sumasabay sa halik niya. Agad kaming humiwalay sa isa't isa para kumuha ng hangin. Pero ang mga noo namin ay magkalapat pa din. It was a wonderful baby. Thank you. Mahinang saad ni Jacob at agad naman nanlaki ang mga mata ko dahil tila doon nagproseso ang mga nangyari sa utak ko. Ang syunga mo, Hana. Ba't mo siya hinalikan? Ibaba mo na ako. Sabi ko pero hindi tumitingin sa kanya at akmang bababa na pero tulad kanina ay hindi niya ako hinayaan at mas hinigpitan ng hawak sa akin. My baby is shy. You're so cute. Sabi niya at agad naman nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko na siya sinagot at naramdaman ko nagpatuloy na siyang bumaba na hagdan at papunta sa kitchen. Mama! Papa! Sigaw ni Kenzo at nakita ko siya nasa lamesa habang kumakain. Hey buddy! Winig kong sabi ni Jacob. Bakit niyo po buhat si Mama? May sakit po ba si Mama? Inosenteng tanong ni Kenzo. Ibaba mo na nga ako. Bulong ko kay Jacob at nakita ko siyang ngumisi muna bago ako ibaba. Agad akong lumapit sa anak ko at sinubuan siya. Nobody. Your mama is my baby too. Kaya binuhat ko siya. Sabi ni Jacob. Po? Si Mama baby? Ang laki na ni Mama Paano naging baby yun? Inosenteng tanong ni Kenzo. Narinig ko naman nagtsakal si Jacob at ginulo ang buhok ni Kenzo. Iniwan ko ang mag-ama sa sala na naglalaro habang ako naman ay nagluluto dito. Naramdaman kong may yumakap sa likuran ko na siyang ikinagulat ko. Baby? Rinig ko at boses pa lang ay alam ko na kung sino yon. Jacob, anong ginagawa mo? Sinusubukan kong maging kalmado habang kausap siya kahit na sa puso ko ay nagwawala na sa sistema ko. I'm hugging you. Sabi niya at mas hinigpitan pa ang yakap sa akin. Alam kong iyon ang ginagawa mo. Pero bakit mo nga ako niyayakap? Gawain lang to na magjowa at mag-asawa kaya humiwalay ka na. Sabi ko at kahit labag sa kalooban ko ay hinawakan ko ang mga kamay ni Jacob sa bewang ko at pilit itong tinatanggal pero hindi ko magawa. Di, tayo na lang ulit. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. Ano? Ano pong kalokohan nito? Please lang, itigil mo na. I'm not fooling you around. Seryoso ko. Gusto kong magbalikan tayo. I will start from the basic. From the lowest. I will do anything to prove you that I change. And I will surely get your trust and love again. So please, brace yourself. Seryosong sabi niya at ramdam ko ang kanyang mainit na hininga sa batok ko na siyang mas nakalagdag ng tensyong nararamdaman ko. Walang ganong mangya, sabi ko pero pinutol niya ako. Huwag ka muna magsalita ng tapos. I will get you back. I promise. Sabi niya na siyang ikinatigil ko. Naramdaman kong inalis niya ang kamay niya sa bewang ko at humiwalay sa yakap. Hindi ko alam pero nalungkot ako nang tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Titignan ko lang si Kenzo. Paalam niya tumango na lang ako bilang sagot at umalis na siya. Nang masigurong wala na siya, ay napakapit ako sa sink at napahawak ako sa may dibdib ko at pinapakiramdaman ng sarili dahil hindi ko ata kinaya ang pinagsasabi ni Jacob. Nakatingin lang ako sa anak kong natutulog habang ako ay mulat na mulat pa rin at hindi dinadalaw ng antok. Pesteng Jacob kasi yan Kung ano-anong pinagsasabi, hindi tuloy ako makatulog. Ilang linggo na kaming naninirahan kasama si Jacob at ang anak namin at so far ay talagang tinutupad ni Jacob ang sinasabi niyang babawi siya sa amin ng anak niya. Every morning ay may nakahanda na kaming pagkain at malinis na rin ang buong bahay. Tulad na lang ngayon, andito kami sa pagkainan at pinaghahandaan kami ng pagkain ni Kenzo. Sinusundan ko na lang siya ng tingin sa bawat ginagawa niya dahil talagang nakakapanibago ang mga ginagawa niya. Baby staring can be uncomfortable.
Biglang sabi ni Jacob at kinindatan pa ako. Agad naman ako nag-iwas ng tingin. Di kita tinititigan no? Mabilis kong sabi. Feeling ko tuloy ay masyado akong halata at nag-iinit ang pisngi ko dahil sa nahuli niya ako. Lumapit siya sa amin at hawak ang 2 mug na may lamang gatas at nilagay niya ito sa harap ko at kay Kenzo. Umupo na rin siya sa kanyang upuan. Nagsimula na kaming kumain lahat. Papa, may tanong po ako. Biglang sabi ni Kenzo. Ano yun anak? Sagot naman ni Jacob pabalik. Hindi po ba kayo nagwo-work? Sabi ni Kenzo na bahagyang napatawa naman si Jacob. Bakit mo naman natanong anak? Bakit? Ayaw mo na ba dito si Papa lagi kasama nyo? Sabi niya habang nakangiti at sumulyap ng tingin sa akin. Agad ko naman kinunutan ng noo ito. Gusto po, syempre. Yung iba po kasing tatay ay nagtatrabaho eh. Tas kayo po Papa wala. Hindi po ba kayo tinatanggap sa work? Inosenteng tanong ni Kenzo. Natawa ng bahagya si Jacob at kinulo ang buhok ng anak. Hi Kenzo, kung alam mo lang kung ano ang trabaho ng papa mo. Sabi ko sa isipan at napangiti ng di ko namamalayan. I have work anak. Maybe next week papasok na ako. Sabi naman ni Jacob at tumingin din sa akin. Mamimiss po kita papa. Sabi ni Kenzo at nakanguso pa. Silly boy. Sabi ni Jacob na halatang naaliw kay Kenzo at ginulo ulit ang buhok nito. Matapos namin kumain ay ako na ang nagpresenta na maghugas ng plato dahil mukhang balak na naman akuhin ni Jacob lahat. Ay! Tili ko dahil nagulat ako na may pumulupot na braso sa aking bewang. Agad kong naamoy ang pabango niya at alam ko kung kanino ito nanggagaling. Jacob, bitawan mo ko. Nauutal kong sabi, paano ba naman ay hindi ako mapakali. What's the matter? Parang may problema ka ata at ang lalim ng iniisip mo. Sabi niya. Wala. Bitawan mo na ako baka makita pa tayo ni Kenzo. Sabi ko at pinipilit ko mawala sa yakap niya. Agad kong tinapos ang hugasin at ang matapos ay hinawakan ko ang braso na kayakap sa akin at inalis ito. Aakyat na muna ako sa kwarto. Dali-dali kong sabi at hindi siya tiningnan sa mata. Aalis na sana ako nang hawakan niya ako sa braso at pilit na iniharap sa kanya. Hey baby, look at me. Malumani niyang sabi at hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang 2 niyang kamay at marahang hinaplos ang aking pisngi. Sigurado akong pulang-pula na ang mukha ko. Baby, anong problema ha? Tell me. Tanong niya ulit ngunit iling lang ang tanging sagot ko at hindi tumitingin sa mga mata niya dahil feeling ko kapag tumingin ako sa kanya ay mababasa niya lahat ng nasa isipan ko. Ilang segundong walang nagsalita sa amin at ibinuka ko ang bibig ko para sana magsalita ngunit laking gulat ko nang hinalikan niya ako. Pagpigil ko sa kanya at pilit siyang itinutulak pero hindi siya nagpatinag at inilagay niya ang isa niyang kamay sa bewang ko at idiniin sa katawan niya habang ang isang kamay ay nakahawak sa mukha ko. Mas pinalalim niya ang halik at tila nalulunod ako. Naramdaman kong tumaas ang sulok ng labi niya, nahudyat nang umiti siya. Sabi ng utak ko itulak siya palayo pero ang katawan at puso ko ay nagsasabing huwag siyang itulak. Si Kenzo, bulong ko. Tulog sa sala. He said at agad akong sinunggaban ng halik. Naramdaman kong binuhat niya ako pero patuloy pa rin ang aming halikan. Naramdaman ko na inupo niya ako sa table at ang kanyang kamay ay naglalakbay sa aking katawan. Dahil nakasando lang ako, ay agad niyang pinunit ito. Ba't mo sinira? Impit kong sigaw. Don't worry, I can buy you 100 of it, sabi niya sabay ngisi. Hinalikan niya ulit ako at this time ay bra ko na naman ang pinunter niya niyang tanggalin. Ngunit hindi niya ito natanggal agad. Huwag ka na nga magbra, inis niyang sabi at tulad ng sa aking sando ay pinunit niya din ito. Pinagsaluhan namin ng ligaya habang nilalakbay niya ang buo kong katawan. Sorry. Biglang sabi ni Jacob at pumitaw sa paghahalikan namin. Tingnan ko siya ng may pagtataka. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa sa'yo to. Sabi niya at agad na hinubad ang kanyang t-shirt at pinasuot sa akin ito. Napatulala ako dahil sa ginawa niya at nagtatakang tinignan siya. I'm sorry baby. Sabi ko babawi ako sa'yo pero not like this. Nag-take ako ng advantage sa'yo. Sabi niya at mukhang frustrated. Napangiti naman ako dahil sa narinig. Nakita kong nag-angat siya ng tingin at kumunot ang mukha na makita akong nakangiti. Why are you smiling? Nagtatakang tanong niya. Akala ko kasi hindi kita na-satisfy. I thought I'm not attractive enough kaya ka tumigil pero hindi pala yun ang dahilan. Sabi ko at pinipilit na pigil ang ngumiti ng malaki. What? Of course not.
You're very generous inside and out. Ang hirap magpigil lalo na at ang ganda mo tignan at sexy pa. It's just that masyado ako nagpadala sa sarili ko at nakalimutan kong I need to earn your trust and love again. Kaya we should take things slowly. Nahihiyang sabi niya at namumula ang kanyang mga tenga. Lihim ako napangiti dahil sa sinabi niya. Ganun ba? Sabi ko. Yes. Hana, please give me another chance to prove na nagbago na ako. Na mahal ko kayo ni Kenzo at aalagaan ko kayo sa abot na makakaya ko. Please, Hana. This time I will make it right. I know it sounds insane but please love me again. Please. Pinagsisisihin ko na ang mga maling ginawa ko dati. Naiiyak na sabi ni Jacob at tila may humaplos sa aking puso habang nakikitang ganito si Jacob ngayon. If I give you another chance, are you sure na hindi mo na ulit ito sisirain? Kasi Jacob, ang sakit-sakit eh. Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na pinaramdam mo sa akin. Kaya kung hindi ka sigurado at nagpapadalos-dalos ka lang, mabuting wag mo na lang ituloy ito. Naluluha akong sabi. I know that I'm a bastard for hurting you in that past, pero Hana, pinagsisihan ko na yon. And please don't try to push me away. Because I won't leave you. I really love you, baby. I want to be with you. Kasama si Kenzo. Naluluhang sabi ni Jacob at hindi na kinaya ng mga luha ko at tuluyan na silang kumawala sa aking mga mata. At dito po muna nagtatapos ang episode nito. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata.